dito. I-bless mo yung mga tao na nakakarinig ng salita mo, kahit yung mga dumadaan lang dyan sa labas. Lord God, tulungan mo kami, samahan mo kami na mas marami pang tao yung ma-reach out at mas marami pang tao yung makakilala sa'yo. Lord God, i-bless mo yung celebration namin for this morning. I-bless niyo po si Pastor at yung i-prepare mo po yung puso at isip ng bawat isa. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Let me call on Zoe for our worship. So, ayun po, magandang umaga po sa bawat isa. And, ayun po, sa aawitin po natin ngayon na nagta-title na Sapat Na at Higit Pa. Tunay nga na ang Diyos ay nagpo-provide sa araw-araw na pangangailangan natin. At hindi lang sapat yung binibigay ng Panginoon, laging higit pa. And yun, patuloy natin papurihan ang ating Panginoon sa umagang ito. Tayo pumalakpak. Hallelujah! Di nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, di matagalang palagi, di matipinag sa pagsubok. Sama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ang buti. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at tumapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na mahigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Tayo pumalakpak po! Hallelujah, Jesus! Oh, 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 oh. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, kapag naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Yes, Jesus, ikaw ay napakabuti sa buhay namin, Jesus. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Higit pa. Hallelujah, Lord. Jesus, oh God. Patuloy natin palapakan natin, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you, O God, in this place, O Lord. Patuloy ka po namin papupurihan, O God. Hallelujah, Lord. Patuloy natin papurihan ng ating Panginoon ngayong umaga na to. This Jesus, O God, this morning, tunay nga ang pagpapala mo, Panginoon, ay sapat para sa bawat isa, O God. At tunay nga na wala na kami nga hanapin pa, O God, ang iyong kapayapaan naman, Panginoon. Ang patuloy na mararanasan ng bawat isa, O God. Hallelujah, Jesus. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Hallelujah, Lord. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Muli. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Jesus, O God.
kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Hallelujah, Lord Jesus. Patuloy natin maranasan ngayon ang kapayapaan ng Panginoon, O God. Lord, we invite your Spirit, O God, in this place, Jesus. Muli awitin po natin. Kapayapaan nagmumula sa'yo, Jesus. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Hallelujah, Lord. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Come on, church. Patuloy natin pawitin ang ating Panginoon. Wala nang papantay sa'yo. Lord, we declare you this place. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Hallelujah, Lord. Sa piling mo. Hallelujah, Jesus, Father God. We worship you, O God, in this place, O Father. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, God. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, hindi nagbabago. Diyos ka sa
We worship you, Jesus. Kung ang church nakapikit po ang bawat isa, let's just remember the goodness of God. Hallelujah. Hallelujah. This morning, I encourage everyone to just think of the things na nangyari sa'yo this week. Maganda, pangit, nakakatakot, nakakakaba. I just want you to think of that moment today. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Sa kahit na anong sitwasyon na naranasan mo throughout the week, nandun ang Diyos. He is a present God. He is a loving God. And He deserves all the praises. He deserves all the worship. He deserves all the praise na kaya nating ma-offer. As you remember all of those goodness of God, we have the lyrics here in front. Just open your mouth, praise the Lord with your life, with your thanksgiving. We sing, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa Hallelujah, Jesus. We praise your name, Lord. We lift you up, God. Salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na hindi ka nang iiwan. Hindi ka nagpapabayang Diyos, Panginoon. Salamat po. Lord, kinikilala namin ang kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. We praise you, Lord, for your goodness, and we just glorify your name sa lahat ng ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, dahil dakila ka. Salamat, Panginoon, dahil mabuti ka. Lord, together right now as a church, we pray for the peace of our world. Hindi lang ng mga kanya-kanya naming buhay, Panginoon, pero maging ng bansa namin, ang gobyerno namin, Panginoon. Kinikilala po namin, Lord, na ikaw ang tagapaglikha ng lahat. At wala po kaming nais gawin kundi ipagkatiwala lang ito sa iyo, Panginoon. Sa mga pagkakataon, Lord, this week we received the news that we are about to enter the crisis in this world. Lord, ikaw ang Diyos na mapagmahal. Ikaw ang Diyos na palaging handang magbigay. And we just claim it right now, Lord, sa mga sinasabi ng mga tao na magkakaroon kami ng kahirapan, krisis, lahat na kumbaga ngayon nararanasan namin. But Lord, kinikilala namin na ikaw ang Diyos na tagapaglikha ng lahat. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi kami mabuhay sa takot, pero bagkus, papayapa kami sa presensya mo dahil mabuti ka. We praise your name, Lord. We praise your name for all the things that you are doing to us, Panginoon. We acknowledge your work in us. Maghari ka, Panginoon, mabuti ka, and we continuously, Lord, to praying right now to have a deeper relationship with you, Lord. Speak to
every people right now, Lord God. We speak your name, we bless it, and we pray for the word this morning, Panginoon. Open all the hearts of your people as we listen to your word. May we glorify your name, Lord. May we praise your name, and may our lives be the mirror of your love to people and to the world. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Makakaupo na po ang bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, masaya kung nandito ka. Yes, praise the Lord na nandito ka this morning. Again, magandang umaga, church. We are the church that loves God, makes disciples, and brings hope and purpose through Him. So lahat po ng ating ginagawa ay para sa Panginoon. Walang para sa atin dahil hindi tayo sapat. Pero sabi nga sa awitan natin kanina, ang Diyos ay ang siyang natatanging, higit pa, at sapat talaga naman. Praise God. So ngayong umaga po, before we start, I'd like to invite the kids to go to our Hope Builder Zone. So we have there the teachers inside of them. At sila po ay kanya-kanyang mag-aaral din ng salita ng Diyos, craft, and activities, and everything in between. So, kaya mamaya kung magugulat po kayo, may biglang Jurassic dyan, ang mga bata po iyon. So, wag po kayong magugulat. Ayan. So, once again, good morning, church. Pagbati po na punong-puno ng pag-asa. Hallelujah. Dalangin ko po, palagi kong dalangin kada linggo, araw-araw, na ang umaga po na ito ay magbigay ng pag-ibig sa bawat isa, maging kalakasan at pag-asa po natin ang Panginoon. Amen. 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 God will speak to us this morning. Hallelujah. God bless us, church. So, sino po dito ang handa na sa salita ng Panginoon? Magsabi ng grace. Grace. Ayan lang. Nag-i-improve na ang congregation natin. Talagang from Feb 8 na wala kang maririnig. Ngayon, grace. Okay, so handa na po ang bawat isa. Nabigo ka na ba? Nabigo ka na ba? Yan ang tanong ko sa inyo ngayong umaga. I mean, really failed. So, hindi lamang sa isang maliit na pagkakamali, ngunit pwedeng kabiguan na nagdulot sa'yo ng kahihiyan, pagkakamali na nagdulot sa'yo ng takot, pagkakamali na natanong mo ang sarili mo, bakit ko ba yun nagawa? Or bakit ko ba yun ginawa? No? So, pag sinabi natin kabiguan, naniniwala ako lahat tayo nakaranas na ng kabiguan. Sabihin mo sa katabi mo, okay lang yan. Okay lang yan. Okay. Bakit okay lang yan, PM? Maybe it was a promise that we couldn't keep. Yung mga fail natin or yung pagkakabigo natin, pwedeng pangakong hindi natupad. Natutuwa ako kasi yung kuya ko, meron kaming inside joke sa bahay na pagka nangako, sasabihin ng kapatid ko, nangako na nga, gusto mo pa tuparin. Ang buti na lang ang Diyos, hindi gano'n. Na parang hindi tayo kasabihan ni Lord na, ikaw naman, pinangakuan na nga kita, gusto mo pa tuparin. Kapag tinupad ko na yun, maganda mo naman, di ba? Pero, ano pa, yung mga failure natin sa buhay, a moment of fear that caused us to compromise, pwedeng isang desisyon na pinagsisihan natin. Church failure is universal. It doesn't discriminate. Hindi po siya yung pagka matatag kang tao, hindi ka magkakamali. Hindi po siya gano'n. Even the strongest, the most motivated believer in the Bible experienced it. Because failure is something every person understands. Diba? Walang tao dito pag tinanong mo, nagkamali ka na ba? Yung, kumbaga hindi niya masasagot na, hindi ko alam, anong pagkakamali? Kasi lahat tayo nagkakamali. This morning, we're going to look the story of Luke chapter 22, verse 54 to 68, where one of Jesus' closest disciple, which is si Peter pa din, sabi ko nga sa inyo, buong March, si Peter ang ating friend. So, ito pong kwento na pagbubulay-bulayan natin ngayong umaga ay isa sa pinaka-painful failure na experience sa Bible and also any human could endure.
No, Peter, who boldly promised loyalty to Jesus, ended up denying him 3 times. Okay? So, hindi ko po alam kung meron ditong pamilyar na sa kwento na ito, pero ang pagbubulay-bulayan po natin ngayong umaga ay ang kwento ni Pedro kung papaano niya ipinagkaila ang Diyos. Isipin mo na lang halimbawa, close na close mo, tapos nasa crowd kayo, biglang, hindi ko yan kilala. Alam, kala niya sa mga exes lang nangyayari yun. Hindi. Kahit sa kakilala mo, pwede mong pagka you decided one day nakalimutan na siya. Hindi ko na siya kilala. Parang gano'n. So, anong nangyari sa Biblia, sa kwento ng Biblia, sa usapin na ipinagkait ni Pedro ang katotohanan, nakilala niya ang Panginoon. So, samahan niyo po akong basahin very quickly, pero ito po ay Tagalog version kasi mas maganda sa Tagalog, mas damang-dama. So, Lucas 22, 54 to 62. Parang hindi ko na alam Tagalog ng 54. Okay. Ipinagkaila ni Pedro si Jesus. Dinakip si Jesus at dinala sa bahay ng kataas-taasang pare. Sa di kalayuan naman ay sumunod si Pedro. So, ang mga tao ay nagpaningas ng apoy sa gitna ng ang mga tao ay saan ba ako? 55. Ang mga tao ay nagpanigas ng apoy sa gitna ng patio at naupong magkakasama. Nakiupo rin kasama sila ni Pedro. Isang babaeng lingkod ang nakakita sa kanya na nakaupo malapit sa apoy. Isipin niyo parang nagbo-bonfire sila, anak. Pinagmasdan niyang mabuti si Pedro, sinabi, kasamahan din niya ang taong ito. Subalit itinanggi ni Pedro at sinabi, babae, di ko siya kilala. Hindi nagtagal at mayroon muling nakakita sa kanya at nagsabi, isa ka rin sa kanila. Subalit sinabi ni Pedro, Ginoo, hindi. Makalipas ang halos 1 oras, iginigiit pa ng isa. Tsak, nakasamahan niya ang lalaking ito sapagkat siya ay taga-Galilea rin. At sinabi ni Pedro, pangatlo, Ginoo, hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi pa siya tapos sa pagsasalita nang biglang tumilaok ang tandang. Lumingon ang Panginoon at tumitig kay Pedro. At naalala ni Pedro ang mga salita ng Panginoon nang sabihin niya sa kanya sa araw na ito. Imagine, alam na ni Jesus na i-deny siya. Sa araw na ito, bago pa tumilaok ang tandang, 3 ulit mo akong maipagkakaila or naipagkaila. Kaya lumabas siya at umiyak ng buong kapaitan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Isipin niyo, church, ang galing kasi doon makikitang ang Diyos ay may damdamin din. Bakit? Alam niya na ipagkakalulong siya or ipagkakaila siya ni Pedro. Pero imagine niyo yung nasa verse 61 na tumingin sa kanya. Gano'ng kasakit kaya yun, no? Yung parang 3 beses ka tinanong, tapos sabihin mo, hindi mo ako kilala. Dami natin pinagdaanan, hindi mo ako kilala. Bibigyan ko po kayo ng background, So, ang pangyayari po sa Lucas chapter 22, verse 54 to 62, ito po yung gospel kay Luke na nangyari pagkatapos mahuli si Jesus Christ. So, bibigyan ko kayo ng glimpse of history. Bakit ba siya nahuli? Kasi di ba pwede tayong may tanong na bakit ba siya nahuli? Bakit ba siya kinulong? Ano bang nangyari na parang bakit siya i-deny ni Peter? So una, natakot ang mga pinunong relihiyoso. Okay? So bakit? Bakit natakot? Ang mga pinunong Hudyo po nung panahon sa Biblia tulad ng punong pare na sabihin niyo ng head sa isang lugar, no? Tinuturuan niya ang mga tao sa paraang sumasalungat sa kanilang tradisyon. So, in short, si Jesus ay threatened sa kanila. Okay, threatened si Jesus sa kanila kasi nga parang iba yung katuruan niya. Parang gano'n. Pangalawa, maraming taong sumusunod na naniniwala sa kanya kaya natakot silang mawala ang kapangyarihan sa kanila. Pangalawa, pinagbibintangan siyang banta sa pamahalaan. So, this is about the government now. So, ang mga pinuno ay nag-akusa kay Jesus na nagsasabing siya ay Mesiya or Hari.
Natakot silang baka isipin ng pamahalaang Romano na may rebellion laban sa kanila. So dahil powerful sila, kumbaga hindi pwedeng magkaroon ng issue sa kanila. Yun, kumbaga kung merong naguhudyat na issue, ligpitin yan. Parang gano'n. Italian, ikulong yan. Pangatlo, pinagtaksilan kasi ni Judas, si Jesus. Di ba si Judas isa sa disciple ni Jesus? So parang doon, nawalan ng tiwala na, hindi naman totoo mga pinagsasabi nito kasi sarili nga niyang disipulo, winalangya siya, di ba? So isa sa alagad ni Jesus, si Judas Iscariot, na nagbigay alam kung nasaan si Jesus, kapalit ng salapi. Okay? Doon po unang nagkaroon ng katotohanan na the money is the root of all evil. Kasi isipin mo si Judas, di ba? Like, si Jesus na yon, mentor niya, pinalagaan siya kahit walang iya siya. Pero, kapalit ng pera, tinuro niya sa mga to kung nasan si Jesus. Kaya siya nadakip. Dinala niya ang mga sundalo sa hardin. Isipin mo naman, disciple ka ni Lord, tapos tumawag ka pa ng mga police or ng mga sundalo, tapos yan, nadakipin niyo siya. Asa na yung pera ko? Parang gano'n na nangyari. Pang-apat, inaresto siya sa hardin ng Gethsemane. So, sa hardin po na ito, dinakip si Jesus ng mga sundalo. Pagkatapos nito, dinala siya sa bahay ng punong pare para usugin. So, ang kabuuan po nito, habang si Jesus ay iniimbestigahan sa bahay ng punong pare, sinundan siya ng Peter. Diba? Hindi lang naman kasi si Judas ang disciple niya. Sinundan siya ni Peter. Doon nagganap ang pangyayaring nagtanong. Kasi ba't ka sumunod? So, ikaw ba idawit dito? Sa makatuwid, anong nangyari? Si Peter ay nilaglag ang Diyos. No? Na parang sinundan niya, hindi ko alam si Peter ba siguro doon nakikiisyoso lang, bida-bida lang ba siya, na gusto niyang malaman saan dadalhin si Jesus, may malasakit ba talaga siya, or wala lang. Obviously wala, kasi parang hindi mo naman susundan yon tapos at the end, pag tinanong ka, eto, kilala to, Galilea to, kilala to. Tapos hindi lang isa, hindi lang dalawa, 3 beses mo sasabihin na hindi ko siya kilala. Grabe, grabe. Sa madaling sabi, church, nahuli si Jesus dahil sa inggit, sa takot ng mga pinunong relihiyoso. So, sa pagtataksil ni Judas, yun din ang isang dahilan kung ba't siya nahuli. At sa akusasyon na siya ay banta sa kapangyarihan ng mga pinuno ng pamahalaang Romano. So, bottom line, threatened sila kay Jesus. Kasi madami nang napapagaling, madami nang mirakulong ginagawa, hindi pwedeng mas maging mataas to sa atin. Ngayong umaga na to, church, we ask ourselves, ano ang ginagawa ng takot sa ating pananampalataya? Bakit kahit ang tagal na nating kilala ang Diyos na to, minsan may mga pagkakataong natatalo pa rin tayo sa takot? Ano ang sitwasyon ngayon na mahirap sabihin na tayo ay Kristiyano o na tayo ay anak ng Diyos? Uulitin ko, failure is not the end of the story. It is often the place where grace begins. Ang kabiguan ay hindi ang katapusan ng kwento mo. Kadalasan, ito ang lugar kung saan nagsisimula ang biyaya ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo kanina, di ba, sabihin mo sa katabi mo, okay lang yan. Di ba? Kasi nga, hindi iyon ang katapusan. Allow me to share this morning, church, the message of the Lord entitled, When Failure Meets Grace. When failure meets grace. I'll go straight to point number 1. Point number 1, self-confidence can lead us closer to failure. Yung sobrang kumpiyansa mo sa sarili mo ang maaaring makapagpalapit sa atin sa pagkabigo. Before Peter denied Jesus, kung babasahin niyo po sa Book of Luke, he was extremely confident. Anong sinasabi ni Peter? Lord, I am ready to go with you. Where you go, I'll go. Lord, I will be with you both to prison and to death.
Peter believed he was stronger than he actually was. Yun yung, dito tayo makakapag-connect sa mga tao na di ba tayo, ang dali natin magsalita ng tapos. Sige, sama mo. Sige, ending try ko. Di ba, parang bigay. O kaya, sige, kahit basta mo i-book, sasama ko. Nung iyan na, pwede, kasi ganito, ganyan, no? Confidence without dependence to God can be dangerous. Yung sobrang kumpiyansa mo sa sarili mo, na parang akala mo, kayang-kaya mo ng lahat. Biblically, si Peter nagsasabi Lord, handa ako. Kahit saan ka pumunta, mapakulungan, mapakamatayan, dun ako, sasama ako. Pero 3 beses niyang dininay si Lord. Pero bago mangyari yon, sinabi na niya to You know? Confidence without dependence on God can be dangerous. Meron akong nabasang libro noon, sinasabi na ang pinaka-isang bagay daw na hindi natin pwedeng mapagkakatiwalaan, na hindi aware ang karamihan, ay ang sarili daw natin. Tapos sabi ko, parang ang ganda ng kwento kasi it says there, ang emosyon ng tao ay paiba-iba. Sama, hindi. Go, hindi. Mag-gym kaya ako? Bukas na nga lang. Sige na, mag-gym na ako. Bukas na lang. Paiba-iba ng isip. Alam ko lahat tayo nakaranas ng ganun. Yung hindi ka consistent, ano ba gagawin? Parang hindi ako sure Parang ganun. So, it is proven that even ourselves, it's something like, lang, wala kang masisisi kasi sarili mo yan Hindi mo naman pwedeng sabihin, kakainis to, iba ng isip. Hindi mo naman gaganungin kasi discretion mo siya, di ba? But then, it is somehow true that, nga, ang hirap pagkatiwalaan ng sarili natin. Jesus had already warned Peter. Anong sabi ni Jesus? Peter trusted his own strength instead of preparing his heart. No? Sinabi na ng Diyos sa kanya na ipagkakaila mo ko 3 beses. Many believers fail not because they hate God, but because they overestimate their spiritual strength. Yung parang akala mo kaya mo na. Example today, pwede nating sabihin na, I will never fall into that sin, no? I can handle that temptation, no? My faith is stronger than anything in this world can ever give me. My faith is strong enough, no? In reality, church, hindi totoo yun. We always need someone to be accountable to us. Alam niyo, ma-share ko lang po, bago magsimula ang Hope Church, isa sa ginawa ko nagpa-schedule po talaga ako sa mga taong kinikilala ko as mentor. Minute ko yung iba't ibang group of friends ko na alam kong solid sa buhay ko. Bakit? Kasi I am very vocal na hindi ko kayang mag-isa. Hindi ko, kahit sabihin mo, nag-Bible school yan, magaling talaga yan. Hindi sapat yun. Hindi, sigurado kung hindi ko sasabihin sa sarili ko na may isang beses nga this week may nangamusta sa akin, iniyakan ko yun Hinamusta lang ako, umiyak ako kasi parang sabi ko, ang sarap sa feeling ng nakakamusta. Feeling ko kasi ako nga yung laging nangangamusta ba. But it's really good and it speaks humility when we acknowledge that we can't do it all by ourselves. We always need someone who can be accountable to us. That's why God has given us the gift of discipleship. No? Mahalaga pong may nag-aalaga sa atin, lalo na sa spiritual na aspeto. Hindi kasi natin kayang mag-isa. Kala mo lang kaya mo, pero hindi talaga. Sabi nga ni Carlo Aquino, akala mo lang wala. Hindi, akala mo lang hindi. Pero oo. Iba pala yung linya na doon. Pero akala lang natin, hindi natin kailangan. Pero kailangan natin. Kaya nga nalulungkot ako whenever I encounter people na parang, yung hubang parang anong-ano sa kanila yung pag-pray kita, what can I pray for you, how can I pray for you. Hindi kasi sa lahat ng tao, parang normal yung gano'n na pag-pray kita. Karaniwan parang, hindi siya, usually parang magkukwento ka lang, pero hindi yung
How can I serve you through prayer? Mahalaga po ang discipleship. Naniniwala ako personally sa buhay ko, kung hindi ako nagsimula sa discipleship, hindi po ako siguro pastor ngayon. Hindi ko din po siguro nagawang alagaan ang mga ito, no? Iyan po talagang hinasa na ng Lord, pero nagsimula po ako sa discipleship na 12 sila. Basta nawala, may bumalik, may nawala, may bumalik, may umalis, may bumalik, may... Ano mo, parang dun sa 16 years na yon, hindi siya yung akala mo, parang relasyon, na alam mo kung saan kayo nagsimula, alam mo yung pinagdaanan ninyo, no? So ito pong litrato na to, ito po yung last part ng taon na we are preparing ourselves spiritually for the Hope Church. And masasabi ko talaga na kahit sa paningin ng tao or sa analogy namin, I am their mentor. I am learning so much from these people. And I'm very amazed seeing their gift. May kumakanta, may magaling sa tech, may magaling magturo, may magaling sa media, may magaling ganito. And then when God really made it all together, when God allowed it to be as one, sobrang ganda ng produkto. And that's something that, hindi natin maiisip na, ay, kailangan ko pala nun. Na mahalaga pala talaga siya. The truth is, when we start relying on ourselves, we become vulnerable. Peter followed Jesus at a distance. Isipin mo yung parang sinusundan mo siya pero malayo. Yung nagmamatsyag ka lang, tinitignan mo lang. Distance from Christ precedes spiritual failure. No? Sa sandaling umasa tayo sa sarili natin, nagiging mahina na tayo. Sa sandaling nagtiwala ka lang sa sarili mo, yan ang simula ng kahinaan mo. Kaya minsan, di ba, parang merong breakdown moment na, ayoko na, tama. Magtatawag ka na, tara, kape. Nasaan ka? Magkita tayo. Ilaruin natin yung cards. Mawawala yung isip mo dyan. You can't do life alone. You can't. You can't do life alone. That's why if God blessed you with someone or a group of friends that can be there, pagpapalayan ng Panginoon. I want to impress this or highlight this morning sa ating lahat. The strongest believers are those who remain dependent on God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Walang ibang malakas na pananampalataya ang isang tao kung hindi yung tumigil at manatili siyang nakatindig na umaasa sa Diyos. Walang ibang pinakamalakas na mananampalataya kung ang mananampalataya na yun ay nakatindig na umaasa sa Diyos. Ano pong sabi sa Proverbs 3 verse 5 to 6? Proverbs 3, 5 to 6, pero Tagalog po ito, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Huwag kang manalig sa sarili mong pagkaunawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong landas. Hindi lang yan. Anong sinasabi sa Jeremiah 17 verse 7? Mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon na ang kanyang pagtitiwala ay nasa Panginoon. You are blessed when you trust God. You are blessed when the trust that you have is in the Lord. Ano pa? Philippians 4:13. Lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. So kung hindi si Kristo ang nagbibigay ng lakas sa'yo, hindi mo magagawa lahat. Ang linaw Ang daming taong like verse 2 pero hindi yata sobrang naiintindihan In English, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa Tagalog, lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Hindi sinabi dyan sa pamamagitan ng salapi na magpapalakas. Bagamat kailangan nating lahat ng kaperahan talaga. I declare financial blessing in Jesus' name. Amen. Si Kristo ang nagpapalakas sa atin. Hindi ang kahit na anong bagay. Wordly speaking, oo, if nagawa mo, gusto mo, masaya ka. Naranasan ko po kasi yan when my dad passed away. Ang ginawa ko, lahat ng bagay na magpapasaya sa akin, ginawa ko. Pero I realized, I ended up, pag uwi ko ng bahay, luhaan pa din ako. Pag uwi ko ng bahay, ang lungkot ko pa din. Pag uwi ko ng bahay, durug pa din ako.
Kasi I am trying to find a way that I can be okay in my own way. And what I have right now is the money to do what I want, but it doesn't say it's enough. Kasi masaya ako at that moment pag uwi ko, durog pa din. Pero pag kay Kristo ka nakaangkla ng pangangailangan mo, wala ka mang sagot na kayang ibigay ng mundo. I tell you, the wonderful thing that we can experience with God's presence is that you are at peace. And hindi mo yun mabibili. Yung masarap na tulog, hindi mo yun ma-check out sa Shopee. Hindi rin masasabi ng kaibigan mo na pagka sinabihan ka niya na lilipas din yan. Okay lang yan, instantly okay ka. Hindi siya ganun. It's a still small voice within our soul that when we accept the blessing of God with His peace, with His comfort, with His promise, wala kang enough na word pero ang alam mo lang isang bagay, this too shall pass. Okay lang ako, lilipas din to. It is a testimony to tell others soon. Kaya pag may mga kaklose ako dito, lagi ko sinasabi, malapit na yung ganapon ako, nararamdaman ko. You just need to claim it. You just need to embrace it. You just need to accept it. Kasi para sa'yo yun. Pangako ng Diyos yun eh. Ang Diyos hindi naman siya, pangako na nga, gusto mo pa ito pa rin. Hindi gano'n ang Diyos. Hindi po siya gano'n. Point number 2, fear can push us into denial. Maaaring itulak tayo ng takot sa pagtanggi. Okay? Peter sat by the fire with the servants. Nakaupo, di ba? Isipin niyo naman, naghahatog ba sila doon? Nagbo-bonfire ba sila doon? Then the servants said, this man was also with him. Ito kasama to, oh. Kasama to. Anong sabi ni Peter? Woman, I don't know him. Hindi ko siya kilala. 3 times Peter denied knowing Jesus. Bakit? Fear. Takot siya. Natakot siya. Peter realized something dangerous. Ano yung dangerous doon? Jesus had been arrested. The crowd was hostile. Ang naramdaman dito ni Peter, ito association with Jesus could mean punishment or death. So in short, mamatay kang mag-isa mo, di ako sasama sa'yo. Pero ano yung una niyang salita? Lord, kahit nasan ka, mapa-prison, mapakamatayan, sasama ako. Napanghawakan ba yung si Peter na to disciple siya ni Jesus. Napanghawakan ba yung salita niya? Hindi. Later on, na-realize niya na, sasama pa ba ako dyan? Ang dala niyan sa akin, puro kamalasan Pag sumama ako dyan, kung hindi ako madadamay sa parusa, baka mamatay pa ako You know, fear caused Peter to protect himself rather than stand for Christ. Isipin niyo paano kung yung time na yun sinusubok lang siya ng Diyos. Paano kung yung time na yun testimony niya or parang trial talaga na hanggang saan kaya ako sasamahan nito. Kasi hindi pa nangyayari, alam na ng Diyos na ipagkakanunong siya na ipagkakaila siya Pero yung look out ni Jesus na isipin niyo, tinitigan niya si Peter. Tapos parang si Peter hiyang-hiya na umalis siya, umiyak siya. Ano yung look out na yun, di ba? Look of rejection yun Na-reject mo ako. Di ba? Parang lahat ginawa ko para sa'yo, tapos dininay mo ko 1, 2, 3 beses. Bakit? Di ba? Pero hindi na ganun si Jesus. Jesus siya Di ba? Pero masakit yun. If we will just think of it, it's really painful. And sometimes, this is the hardest truth. You know, sometimes church, we do the same. We do the same. We may not verbally deny Jesus, but we deny Him in other ways. Staying silent when we should speak, compromising our faith to fit in a living differently around unbelievers. Yung minsan, yung stand mo sa faith mo, sineset aside mo, maging part ka lang ng grupo na to.
Lahat tayo may ganung karanasan. That's why we can say that hindi man natin dininay si Jesus kagaya ni Peter, but I strongly believe sometimes we do the same. Fear has caused many believers to step back from their faith. Bakit? Madaming taong minsang mananampalataya na ang nangyayari aatras na lang sa pananampalataya nila. But this message reminded us that even the strongest disciple can fall when fear replaces faith. Nakita niyo yung pwedeng mangyari ng fear sa faith? Yes, faith can move mountains, but fear can give you death. Ganun kalala, no? Ako tuwan-tuwa po ako talaga pag lagi ko itong sinasabi sa inyo you exercise your faith kasi meron talaga. Meron talaga. You know? And little things, nakaka-amaze talaga ang Panginoon. Especially pag bine-bless niya yung faith na tinataniman mo all the time. Pag pinagpapala niya yung faith na inaalagaan mo. Nung Sunday po, after everything, nung gabi, nag-visit kami sa tita ko, purihin ng Panginoon, nakalabas na po siya nung Martes yata. Nakwento ko siya sa inyo last Sunday celebration natin, di ba? So, nung Sunday, nagpunta kami doon nung gabi, nag-pray of Thanksgiving kami, sama-sama namin pinuri ang Panginoon dahil okay na siya, nakakalakad na, nakakatayo na, nakakakain na. So, praise God, uuwi na kami. Nag-tricycle po kami. Sabi nung pamangkin ko, wala kasi akong umubok na grab. Kasi sa Manila is lang, tapos ang lapit lang naman. Sabi nila mag-tricycle na lang ako. Di sige, nag-tricycle kami. Nasa likod kami ng tricycle ng pamangkin kong lalaki. Tapos nakakatawa yung tricycle, ayaw mag-start. Talaga naman. Eh di, pray tayo in Jesus' name, it will start. O di, nag-start, gano'n. Maya-maya, tumakbo na. Then, natigil kami sa gitna talaga. Apat kami kang lalaki namin. Talaga sabi ko, in the name of, sabi ko sa kanya, pray ka. Pray din ako. I mean, relax lang. Pero nakakahiya kasi nasa gitna kami ng barricade, yung tatawid ng gano'n. Nandito kami, tapos ayaw mag-start talaga ng tricycle. In Jesus' name, ganyan. O, di in short, nag-start. Hanggang sa nauwi kami. Pero after nung mag-start, yung pamangkin ko, sabi niya, look, gano'n siya. Sabi ko sa kanya, ano nga yung sabi ko? The key of authority. Tara na. Talagang mayabang na key of authority. You have the authority. You have the power to make something move because of your faith. You know? Lahat ng bagay kaya ng pananampalataya mo. Ang pangit mong sabihin, pero subukan mo. Exercise your faith. Lalo dun sa mga bagay na parang imposible. Talagang dyan, excite ang Diyos sumagot. Dahil mabuti ang Diyos. You know, I really desire to the congregation of the Hope Church na hindi lang nyo marinig mula sa akin yung salitang mabuti ang Diyos. Ang prayer ko po lagi for every one of us here to experience it first-handed hand. No? Yung hindi nyo nang maririnig, mararanasan nyo siya. Yung simpleng pabor ng Diyos, ibabanggitin ko lang yung isang pinapasalamatan ko sa Panginoon mula nung isang araw, ang lamig po ng panahon, no? Ay, bang saya talaga. Parang ngayon lang din ako nag-preach na hindi ako pinagpapawisan talaga. Kagabi ho, nag-dinner kami somewhere dito sa Antipolo. Napakalamig, ang sarap. Napakasarap ng panahon. Considering na parang magsa-summer na po, pero even dun sa mga maliliit na bagay na yon, tapat po ang Diyos. And again, I am praying to God na in our different lives, magkaroon po tayo lahat ng patotoo or karanasan dito sa sinasabi ko kada linggo na mabuti ang Diyos. Again, even the strongest disciple can fall when fear replaces faith. So wag po nating hayaang mapalitan ng takot yung pananampalataya natin. Malinaw pong sinasabi. Ano pong sinasabi ng Diyos when it comes to fear? Isaiah 41 verse 10. Kayo, huwag kang matakot, sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang mangamba, sapagkat ako ang iyong Diyos.
Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. So kung kanan, ano kayang gagawin ni Lord sa kabila? Madami akong tanong lagi sa yung mga ganitong palaisipan ba? Pero it's very clear here, huwag kang matakot sapagkat ako ang kasama mo. Awit 23 verse 4. Kahit ako'y lumakad, ito po yung I will not, Psalms 23. The Lord is my shepherd. Kahit ako'y lumakad sa pinakamadilim na libis, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at tungkod, ang mga iyon ang umaaliw sa akin. Oh, nakakaaliw pala ang mga pamalo. Palo kayo sa akin mamaya. Huwag tayong matakot. Alam mo yung parang if God is within you, kahit anong dilim, ako magdadala ng liwanag. Yung angas sa'yo na, I have faith. Wala akong hindi kaya. By God's grace. Awit 27 verse 1. Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ko matatakot? Sabihin mo sa katabi mo, sa'yo ba? Sa'yo ba ako matatakot? Ang Panginoon ang tanggulan ng aking buhay. Kanino ko mangangamba? Sa'yo ba? You know, ano po sinasabi sa Biblia? Vengeance is mine, I will repay. Ako ang magtatanggol sa'yo. Ano pang sinasabi? Exodus 14:14. Do not be, I will be your God, be still. No? Wala kang gagawin. Magtitiwala ka lang sa Diyos. And that's how God is good. Dalangin ko na itong mga pangako ng Diyos na to ay nagbibigay sa ating kalakasan at kaliwanagan na hindi natin kailangan matakot sa buhay na to. Kahit sa mga bagay na hindi mo pa alam, iyon ang pinakapaboritong gawin ng Diyos kilusan. Yung mga bagay na hindi mo alam. Kasi purely, ang patotoo nun, siya lang. Siya lang talaga. Panghuli po, grace restores those who fail. Kaya po ang ating key visual for this week, kung nakita niyo po dun sa ating post, when failure meets grace. Ibinabalik ng biyaya ang mga nabigo. Uulitin ko, lahat tayo may kabiguan, lahat tayo may pagkakamali. But nothing restores those failure apart from God's grace. Grasya ng Diyos ang nagbabalik lahat ng mga kamalian natin. The most powerful moment happened in Luke 22 verse 61. Anong sabi doon? And the Lord turned and looked at Peter. Imagine that moment. Yung hinuhuli ka, nakabosas ka, tapos naririnig mo, dinidinay ka. Hindi ko yan kilala. Ginoo, hindi ko yan kilala. Hindi ko nga yan kilala. Isipin mo yung talaga. Di mo ko kilala. Peter has just denied Jesus 3 times. The rooster crows when Jesus looks directly at him. That look was not of hatred. Kasi kung tao yun, parang look, mamaya ka sa akin, pampal ka sa akin mamaya. Pag ako nakalaya dito, magdaan ka sa akin. Ganun ba si Jesus? Hindi ganun si Jesus mag-isip eh. Ano ang tingin na yun sa Panginoon? That look was not a look of hatred. It was not even a look of rejection. It was a look of truth and grace. Bakit? At that moment, Peter remembered Jesus' word. Nang tinignan siya ni Kristo, naalala ni Pedro yung salita ng Diyos na naalala ni Peter yung sinabi ni Jesus na darating ang panahon, kakaila mo ko. Luke tells us, and he went out and wept bitterly because Peter was broken. But his story did not end in failure. Isipin niyo yung hinagbis niya. Kasi given the benefit of the doubt naman kay Peter, syempre lahat tayo, di ba? Minsan naging Peter.
naniniwala naman akong grabe yung guilt niya din. Yung, kumbaga, parang sobrang, isipin nyo, I declare na i-imagine nyo yung scenario, ano, talagang ang bigat nun. Ang bigat-bigat nun. Walang sakit yon physically, pero yung emotion nun. Tapos yung isipin mo, tinitigan siya ni Jesus, tapos yung mukha ni Jesus, itsura ng dinadakit na wala namang ginawang masama, wala namang ginawang mali. Pero that look was about truth and grace. Because that moment na nangyari kay Peter yun, hindi siya natapos doon. It doesn't end in failure. Later, after the resurrection, ano pong sumunod na nangyari doon? Jesus restored Peter. Ito po ay makikita sa John 21 verse 15 to 19. The man who denied Jesus 3 times would later preach boldly and lead thousands to Christ. This is the beauty of the gospel. Failure is not the end when grace is present. Hallelujah. Hallelujah. Connect natin sa mga buhay natin. Whatever it is that we are experiencing right now, it's not the end. It's not the end. Kahit palagay mo sobrang dami nang nangyayari, parang feeling mo wala nang control yung sarili mo sa mga nangyayari, it doesn't end there. Hindi siya natatapos doon. Kung si Pedro, kung kanina sinasabi ko, church, that we are Peter at some point, I'd like also to speak hope this morning na kung papaanong binigyan ng Diyos si Kristo ng pagkakataon to preach boldly and lead 1,000 people to Christ. I just want to give you this wonderful message that there is also a beauty of the gospel to each one of us. Failure is not the end. Nung pong Biyernes, I am with my closest friends, and we used to play the games of the cards randomly. And then parang may naging discussion po kami doon patungkol sa mga pagkukulang, pagkakamali. And it is so wonderful to hear that testimony kasi looking how that failure or looking how that mistake be the instrument or the ingredients of paano siya today, sino siya today. It is the beauty that says failure is not the end when grace is present. Walang ibang makakapagbago sa kahit na sino kundi ang Diyos na. Kung meron kayong kilala sa buhay niyo na parang feeling mo, grabe to, sama-sama ng ugali nito, there is grace present to that person. Hindi po binigay ng Diyos ang grasya na yun para sa iyo lang kasi nag-church ka ngayon. Hindi po. It is for everybody who failed. And lahat po tayo nagkakamali. Hanggang ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na nag-church ako lagi, ako, pastor ako, di ako nagkakamali. No. Lahat tayo. That's why we always need God's grace. That's why we always ended up, supposedly, to cling on, to be dependent on God alone. Dito na po ako magtatapos. Peter's story show us 3 powerful realities. Ano po yung 3 realidad na matututunan natin sa buhay ni Peter? Una, confidence without dependence to Christ can lead to failure. Pangalawa, fear can push us into compromise. Pangatlo, grace restores those who truly repent. Ang bawat mananampalataya po ay may mga sandaling kahinaan. Tama. Kahit ikaw ang strongest soldier of the Lord, may mga moment na you need to cry out, you need to breathe in and breathe out. You just need to, to pause, Lahat po tayo may mga season of kahinaan. And that is okay.
Valid po lahat ng iyaan. Ang magandang balita po na gusto kong sabihin sa inyo ngayong umaga, hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga nambigo sa Kanya. That's why it says in one book that I have read, it says there, the goodness of God leads me to repentance. Ang buti ng Diyos, ba't ako di magsisisi? Ano ba yun? Kanina nga po nung pre-worship namin, sinasabi ko sa life group ko na, I want to remind everyone that we are here because God blessed us with these talents, with this gift. Diba? Hindi porket ikaw ang nagpapakanta, ikaw ang pastor, ikaw ang nagtuturo sa bata, ikaw ang nagtuturo. No, we are all privileged to do this because God is good. Walang karimpot na papuri para sa atin, lahat sa Panginoon. Kung paanong pinagpala niya si Peter, kayang-kayang gawin sa atin ng Lord yun. At yun ang napakagandang balita. Kahit ganyan ka, hindi ka pinababayaan ng Diyos. PM, paano mo naman nasabi yan? Hindi mo nga alam ang pinagdadaanan ko. Nandito ka nga eh. Gising ka nga eh. Nakapostura ka nga na para bang bandami mong salapi, na para bang wala kang pinagdadaanan, na para bang okay ka lang. Pero God knows the truth. Nakaupo ka dyan. Alam ng Diyos kung anong pinagdadaanan mo. And I just want to remind everybody this morning that there is a miracle waiting for you. Bakit waiting for me, PM? Ang mirakulo ng Diyos, available lagi. Depende lang yun kung mag-a-align ka dun sa mirakulo na yun. So, ibig sabihin ba, pag wala pa yung mirakulo ko, ibig sabihin, may binabago pa sa akin ng Diyos? Oo. Pag meron kang pinagpe-pray, hindi pa nasasagot, may ginagawa ang Diyos. May ginagawa ang Diyos. Kaya di ba sabi ko sa inyo, whenever you experience something that's not okay, ang mahalagang tanong natin sa Diyos, Lord, anong binabago mo sa akin? Lord, anong tinuturo mo sa akin? Eh, hindi nature ng tao yung, bakit ako pa? Dapat, hindi naman ako masamang tao. Dapat si ganito. Yung may naiisip ka, tingin mo mas masama sa'yo, na tila ba kababait mo? Na tila ba ikaw ay hindi nagkakamali? Di ba may garan, nasaksihan ko pa nga po sa church before, nung bata-bata pa ako. Yung nagpe-preach, may bubulong sa tabi ko. Sayang wala si ganito. Dapat na rin. Yung bang ang salita ng Diyos parang sa ibang tao, sa iba eh hindi. Talaga the perfectionist in you is so alive, you know? But what I am trying to say this church is that when you are praying for something na wala pa din, magtiwala kami, binabago ang Diyos sa'yo. Merong ginagawa ang Diyos sa'yo na hindi mo alam na kakailanganin mo pala along the way. That's how God works eh. Yung hindi mo alam niya yun. Diba? Dati ako, iyak po ako ng iyak nung panahon na nagtapos ako ng eduk, tapos ang trabaho ko, nagkakanaw ako ng kape. Sa office. Ako nagkakanaw ako ng kape, sabi ko, nagtapos ako ng eduk, tapos nagkakanaw ako ng kape ng mga pastor. Little did I know, magpapastor ako. Ba't ako gumagawa ng bulletin sa church? Ba't ko ito ginagawa? Ba't ako nag-secretary? Ba't ako nag-ito? Little did I know, magkaka-MNB pala na wala akong kakayanan kumuha ng staff. So, nung umpisa na yon, ako lahat gumagawa ng mga yon. Bakit? Tinuruan ako ng Lord sa home church ko, sa TMCC, na gawin lahat yon. So, sabi ko, ang galing kaya pala. So, from then on, nagkaroon na ako ng idea paano kumilos si Jesus. Na pagka meron akong hindi alam, ano naman kaya tinuturo sa akin ito? Ano naman kaya bago dito? And I encourage us to have that kind of spirit within us because it speaks humility, it speaks trust to the Lord, na kahit di mo alam yung nangyayari sa buhay mo ngayon, you can rest assured that God is good. Lagi siyang may gagawin maganda para sa'yo. Ang biyaya ng Diyos ay sumasalubong sa'yo kahit sa ating pinakamasamang sandali. Meron po akong isang favorite song, lagi ko siyang kinakanta whenever I feel down. Naging theme song to ng puso ko, pandemic times. Kasi nung pandemic, di ba, talaga namang lahat tayo nakakulong. So, ang lungkot. Pero, naging theme song ko to na hanggang ngayon, pag naririnig ko siya,
parang nababalik ako sa pakiramdam na parang quarantine, parang ECQ. Grabe yung word, no? Parang history. ECQ, ganyan, quarantine. Ang title po nito is yung Be Still ng Hillsong. Favorite part ko po doon yung linya na surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. From then on, dinedeklara ko yun, surely love, mercy, kindness, peace will follow me. So like ko ini-imagine, literal po ito, pag naglalakad ako, kine-claim at naiisip ko, sinusundan ako ng love, peace, mercy. Parang nakulangan ng isip. Wala kasing lyrics yung provision parang nagkukulang doon. So, parang dapat may surely provision of the Lord will follow me. Kidding aside, but there is something there is something love from that truth that surely love and mercy, peace and kindness will follow me. Church, pakitandaan palagi ang biyaya po ng Diyos ay sumasalubong sa atin kahit sa pinakamasamang sandali ng buhay mo that you don't deserve it. Even on the moment that you feel you don't deserve it, God says, hindi kita paano pagpalain dahil deserve mo. Kahit hindi mo deserve. Kasi nature ng Lord magpala. Kaya ka nga humihinap kaya ka nga nagising ngayong umagi. When was the last time you acknowledge the goodness of God na nakakatulog ka sa malambot? Na meron kang electric fan sa bahay, na may kuryente ka. Bare minimum, pag may cravings ka, nakakain mo. Dati wala kang nung bata ako, ibibili lang ako ng Jollibee, it's easier pag may sakit ako. Kasi ayaw kumain di ba? Naalala ko nung sasabihin ng tatay ko, bibilang kitang Jollibee pagka yung uminom ka ng gamot. Parang grade 2 yata ako ng grade 3. Ngayon, kahit ngayon habang nakikinig kayo, kumain kayo Chicken Joy, gusto nyo? Parang manageable gawin yung mga bagay na dati, hindi naman normal na nagagawa. Bakit? Dahil mabuti ang Diyos. This morning, church, as I end message of God, I want to ask these 3 questions. Pwede nyo po itong pagbulay-bulayan sa sarili nyo. Are you relying on your own strength instead of God's? Stay close to God, church. Do not allow Him or do not allow yourself to follow Him at distance. Ang sa akin, sumusunod ka na rin lang, lapitan mo na. Diba? Parang mami ko nung nagpapapray, gusto daw niya ng e-bike. Sabi ko, mami naman, mag-pray na lang tayo. I have nothing against e-bike, pero ako ba mag-e-bike pupuntang MNV? Baka pwede kotse na lang. Magpe-pray na rin lang tayo. Yung imposible na. I challenge you that when you pray something that's impossible. Pangalawang tanong, is fear causing you to compromise your faith? You need to ask God for courage to stand firm for Him. Lalo na kung kayo parang, parang takot na takot ka laging pamuhay yung faith mo. Pangatlo, have you failed God and feel ashamed? Lahat tayo. Diba? Yung parang pag mag-church ka, nag-sorry ka, nag-repent ka dun sa leader mo. Pagbalik mo, ginawa mo na naman, parang ayaw mo nang mag-church. Ba't ayaw mong mag-church? Nakakahiya. Yun ang laging salita, diba? Nakakahiya, ayaw ko nang bumalik. Remember Peter, church. Remember Peter. Failure did not disqualify him. Grace restored him. Hindi na-disqualify si Peter sa kanyang pagkakamali. Pero yung pagkakamali na yun, naging pinto ng grasya ng Diyos para pasukin ang buhay niya. And I just want to say that grace is also available today through Jesus Christ. Same sa grace na na-receive ni Peter, it is also the same grace that is available for us today. When failure meets grace, lives change. When failure meets grace, your failure does not have the final word. God's grace does. Ang iyong kabiguan ay hindi huling salita. Sarap, no? Isipin mo yun, nagkamali ka pero it's not the end. Pag nagkamali ka, ibig sabihin pala nun, papunta pa lang tayo sa exciting part. Because ang iyong kabiguan ay hindi huling salita.
walang ibang huling salita kundi ang biyaya ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship you. We worship you, Jesus. We worship you. Come on, church, all together we sing. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanais pa. Kundi mamalagi sa piling mo. Aming Ama. All together we sing. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Sa pagkakataon kong ito, awitan natin ang Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Walang Zoe, walang mikropono with our mouths as we give praise to God. Kasi lahat tayo nagkamali, no? But there is grace for us available today. Sama-sama po nating awitin. Nandito po ang ating lyrics sa harap. Sa pag-awit at pagbukas ng iyong bibig. Just sing it to the Lord alone. Wala nang hahanap pa. Wala nang nanais pa. Kundi mamalagi sa piling mo. Aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Nakataas po ang kamay ng bawat isa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo. Aming Ama. Oh yes, God. We worship you. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Hallelujah. Nakapikit po ang bawat isa. Lord, we are just so, hallelujah, napakabuti mo, Lord. We are so encouraged with your love. Sobrang tamis ng pag-ibig na to. Salamat po, Panginoon. Nakakakilig ang salita mo, nakakakilig ang pangako mo, nakakakilig ang presensya mo, Panginoon. Lord, salamat po for the grace. We ask for your forgiveness for every failure that we did, even in the things na magagawa pa namin bilang nandito kami sa mundo. But we thank you, Lord, for the truth that grace can save us, that grace can meet us where we are. I just speak strength to all of us, Lord. Restore. I speak restoration in the name of Jesus. I speak grace, O God. Dependence on you alone, Jesus. Salamat po, Panginoon, dahil hindi nasusukat ang pagmamahal mo sa amin sa tuwing nagkakamali kami. Sa panahon na pinagkakaila ka din namin. Sa panahon na hindi namin maalala kung sino ka sa buhay namin. Salamat, Lord, dahil ikaw ay tunay na sapat at tapat. Salamat na kung paano mo pinagpala si Peter sa panahon nyo, ay ganun din ang pagpapalang nakalaan sa amin. Salamat, Lord, sa pangako na ang buhay ay nababago sa iyong salita. Salamat, Panginoon, na sa iyong pangalan, hindi masusukat ang pangako mo sa amin sa tuwing nagkakamali kami. Salamat sa katotohanan na hindi kabiguan ang huling salita. Salamat
sa katotohanan na walang ibang salitang huli na kailangan naming marinig at maranasan kundi ang biyaya mo lamang. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Come on, church, let's just praise God, thank God. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso mo sa piling. Palakpakan po natin ang Panginoon. The highest praise that He deserves. The highest clap that He deserves. Hallelujah. Hallelujah. There is a grace for all of us. And I declare that you will enjoy God's grace. God bless you, church. Makakaupo na po ang bawat isa. Palakpakan naman po natin ulit ang Panginoon. Isa po sa bagay na natutunan ko sa napakagandang word natin for today is His goodness will always run after us even if we do not deserve it. And it is all by His grace. So, do not let your failures hinder you from truly building a strong personal relationship with the Lord. Always remember na He does not judge and He will gladly accept you whatever your situations or mistakes are. So, napakabuti ng Diyos. Palakpakan po natin siya. And sana po maraming natutunan ng mga tao dito and naway may apply natin siya sa mga buhay-buhay natin and hopefully, of course, may share din natin siya or rather yung word sa ibang tao din. And so yun po, pupunta naman po tayo sa ating announcements. Ayan. So, ayun po, again, inaanyayahan po namin kayong lahat na mag-imbita ng mga tao na kakilala, malapit sa atin, mga kaibigan, kaklase ng high school, elementary, family, na patuloy na sumama din sa atin dito sa Sunday celebration. Ang Hope Church po ay laging nagsiselebrate every Sunday, 10 a.m. to 11:30 a.m. Next po. Ayan. So, sa pagkaka-announce po din ni PM kanina, open na po yung Hope Builders Zone. Nandun sila kanina, nagsisigawan sila kung naririnig nyo. And hopefully po, mas marami pa po tayong bata na ma-invite para matulungan din natin silang lumaking may pagkakakilanlan sa Diyos. And next po, ayan, for our love offerings and tithes, if you are desiring to bless this house of the Lord, you are very much welcome. Meron po tayong mga drop boxes doon sa may exit. And also, we have yung QR po sa mga gustong mag-online transfer. So, sabi nga din po again sa Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. So, the Lord may bless you po. Ayan. So, sa mga tao naman din po na gustong maipag-pray or gustong may ipag-pray din, we have this so-called prayer buddies. So, if you desire to be prayed for, our leaders are also available to pray for you. So, message lang po kayo sa Hope Church page or lapitan nyo lang po yung kahit sino sa amin dito sa Hope Church. Next po. Ayan. So, meron din po tayong prayer journal. So, yung mga gustong mag-share ng prayers, yung gustong magpatulong na ipag-pray yung mga bagay na dinedesire nila sa puso nila. Yung mga prayer journal slips po natin ay nandun din po sa katabi po nung tithes box natin doon. So may paper, may ballpen po, and let us know na lang din po kung meron po kayong isusulat. Next po. Ayan. So ito po yung official page ng Hope Church. So patuloy lang po natin i-like, share, and subscribe para po sa mga updates, sa mga announcements, and lastly po, syempre yung mga snippets, yung mga record, yung mga post, yung mga short videos tungkol sa mga nagiging Sunday celebrations natin as a way to remind us na lang din po na yung mga natututunan natin every Sunday. So ayun lamang po. Maraming salamat.
Thank you, Josh. Thank you, everyone. And before ko po kayong i-bless for benediction, I'd like to remind everyone na starting today, kung napansin nyo, nag-start po tayo ng 10 o'clock. So, last time po kasi na-late tayo ng celebration, napakahaba ng mga pinapasabi ng Diyos. Pero we encourage you to be on time every Sunday celebration, kung kayang before 10. Kasi po, mga 8:30 may tao na po dito. So, we love to start in experiencing God's presence. Tumayo po tayong lahat as we receive the blessing of God with our benediction. Nakataas po ang kamay ng bawat isa. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord bless you with courage to stick with Him. Bless you with confidence from Him. The Lord bless you with His power of restoration. Bless your heart, deeper faith. Bless your week. I declare that the Lord will also bless your finances, your family, your work, your health, and all your unspoken prayers. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, let all people say, Amen. God bless you, church. See you next Sunday celebration. Ingat po kayo. So, pwede pong mag-picture dito sa harap, and then if you're done with your kids, thank you po. God bless you.